Buenos dias, damas y caballeros. Kinumpirma ni Congressman Terry Ridon na legit yung mga dokumento sa registration ng Harley Davidson, Yamaha at Ducati na di umano'y binili ni Star Witness Ramil Madriaga for Sara Duterte at para sa mga riders group nila, pati sa kanila na rin, pati sa mga anak niya. So sabi ni Terry Ridon na yung mga papeles na yun ay talagang nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi na hindi nagsisinungaling si Ramil Madriaga, at yung mga pinakita niyang Land Transportation Authority, LTA records, mga registration ng motorcycle at yung resibo kung saan binili ito, saan showroom binili ito, they are true and legitimate documents proving the sale. So kaagad naman siya tinira ng mga DDS, kasi sabi nila ay that doesn't prove daw na talagang link ito kay Sara Duterte, or that doesn't prove daw na nagbigay si former President Rodrigo Roa Duterte ng 25 million dito kay Ramil Madriaga. Pero kung lohika lang, you don't have to be a rocket scientist to ask yourself, kampanya yun for Sara Duterte. Bakit naman bibili kung ordinary supporter lang ito si Madriaga? Bakit bibili siya ng ganong karami? At saka mga Ducati pa at Harley Davidson na nakakahalaga 2 to 3 million kada isa. So it's really for Sara, para meron siya pang gamit dito sa Manila kung nakikisabay siya sa mga riders group. At nakikita naman natin ang laki ng suporta sa kanila ng mga riders group, kasi among all the dati sana binili ito originally in 2021 para tumakbo siya sa pagka-presidente, pero kahit nag-slide pa siya to BP, yun na inexploit na talaga niya para makuha niya yung loob ng millions of riders all over the Philippines. Kaya kumbaga nakita ng tatay niya na worth it kahit gumasta sila ng 25 million para sa mga motorcycle lang. Worth it kumpara sa millions of support makukuha nila sa mga riders, na mga voters. At yun nga, marami nga nakita ng mga rider na rider rin pala si Sara, although syempre hindi nila na figure out na hindi naman talaga pwede maging ka-level nila si Sara, kasi habang sila ay nag-drive ng 80 to 100,000 na motor, si Sara ang gamit mga Ducati at Harley Davidson na pera natin. Pera ng mga riders rin, pera galing sa taxes natin, kaya nga iniwan tayo ng 13 trillion na utang. So yun, so yan ang dahilan kaya Duterte, mga barya naman sa kanila yung 25 million. At ano naman yun kumpara sa
mga milyon-milyon na boto na makukuha nila sa mga riders, ha? Para mabudol-budol nila mga riders. Wala lang yung 25 million. So ito ang punto ni Madriaga, na talagang mayroong nagbigay sa kanya ng pera. So sabi naman ng mga DDS, walang relasyon yan. Hindi pa niya na-prove na kung galing ba ito pera kay Duterte, or nagamit ba talaga ito ni Sara. Ganon, siyempre hahanapan nila ng butas yan. Pero ang sa akin, ang value nitong confirmation ni Terry Ridon na legit yung mga resibo, yung mga land registration papers, LTO papers, motorcycle registration papers, at saka yung resibo sa pagbili ng mga motor. This helps booster, magpapalakas nito sa ang kredibilidad ni Ramil Madriaga, that he is really telling the truth, that what he is saying is the truth. Meron talaga nagbigay sa kanya 25 million si former President Duterte. So yan ang importante dyan. At lalo na kung mapunta na ito sa trial stage sa Senado, this will again convince, sana they will play fair. Lalo na kung makita nila na yung popular ngayon nga 69% ng mga tao na, o 59, sinasabi they support the impeachment process laban kay Sara Duterte. Kumbaga, kahit sa kalagitnaan ng krisis, sa tingin nila dapat ituloy pa rin yung impeachment process kay Sara Duterte. So kung bababa yung popularity rating ni Sara, habang lumakas naman yung mga kalaban niya like BP Leni Robredo, yung mga DDS senators or kahit yung mga undecided pa, they will vote to convict Sara. Otherwise, lalo na yung mga re-electionist dyan, delikadong matalo sila sa eleksyon. Yan naman mga politika, they are only thinking about themselves. In the end, yung personal interest lang man nila. And biggest question nila dito sa issue na ito, paano ba yun makatulong sa re-election ko? Or kung tatagbo sila ng ibang posisyon, paano yan makatulong mananalo sila sa next election based on their vote in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So doon, lalo na sa Senate, ma-establish na yung credibility ni Ramil Madriaga, and itong mga resibo na ito, this will help push, mapapalakas lalo ang kredibilidad ni Ramil Madriaga. So yan po ang take natin dito sa issue na ito. How every day, habang pinapalabas ng kampo ni Madriaga ng mga resibo, ng mga dokumento, lumalakas at lumalakas yung credibility niya, as opposed to the increasingly doubtful credibility, questionable credibility ni Sara Duterte. So yan lang po ang take natin sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.